The smallest letter na sinunod ni Jesus para sa atin, as an open hand, tinanggap niya po tayo. Tanggap tayo ng Panginoon. Sabi mo, kahit napakaliit, that represents an open hand. Jesus said, "Come to me." And your life will never be the same again. Can we say amen? Yan po yung smallest letter. At sabi nga niya, look at the picture, I came not to abolish the law, but to fulfill the law. Sinunod po ni Jesus lahat ng kautusan. Kaya nung sumunod na verse from chapter 5, verse 21 up to 48, papakita ko na lang po sa inyo. Tignan po natin. Ayan, nakalagay na yung verse. Diba pag nagbabasa kayo sa Bible, merong maliit na nakakita kayo, murder or adultery sa chapter 5. Yan po yung pagkaka-himay-himay. But ito po, for the purpose of our learning, ang Bible po hindi naman sinulat ng may verse and chapter. Diba? Wala, ang Bible po ay sinulat direct lang. Wala pong chapter and verse. Naisalin lang po yan ng panahon ni St. Jerome para magkaroon ng chapter and verse para mas madaling mahanap or mabasa. Pero nung sinabi po yan ni Jesus, nung itinuro yan ni Jesus, diretso lang po yan. Anong sabi niya rito patungkol sa murder? You have heard, you shall not commit adultery. Tanungin ko po kayo, saan po nababasa yun? Saan po mababasa yun? Yung you shall not commit adultery, you shall not steal. Saan? Saan? Asya. Hindi ko alam kung anong sinasabi nyo. Nag-speaking yung tao kayo. Saan po mababasa? Sa 10 Commandments. Sa law. Exodus chapter 20. Itinuro po ni Jesus. Isipin nyo ang sabi ni Jesus. Narinig nyo. Ang sabi sa kautusan, huwag kang mangangalunya. Ayon po sa kautusan, noong unang panahon, ang pangangalunya po kinakailangan meron tinatawag na physical contact. Ang sabi ng Panginoon dito, di ba, kung babasahin nyo, but I tell you, if anyone looks at the woman with lustfully in his flesh, or in his heart rather, has committed adultery. Mas mabigat ang ginawa ng sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, ang sino mang tumingin sa babaeng may pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya. Ang sino man, ang sabi ng kautusan, huwag kang papatay. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Ang sino man namunghi o namuhi sa kanyang kapatid o kapwa ay nagkasala na ng pagpatay. Ito nga lang, wala nang nakasunod. Pero ba't dinagdagan pa? Parang ang dating, dinagdagan pa ni Jesus yung law. Pero tandaan nyo, itinuro ito ni Jesus patungkol sa divorce, patungkol sa pangako. Diba, sabi ng Panginoon, huwag kang mangangako dahil na gamitin mo ang langit or even your hair, ba hindi mo yung ginawa. Diba, naalala niyo yung mga tao na nangangako pag nakakausap? Ito, part of the expression, diba, yung iba sinasabi, mamatay man ang ano mo, mamatay man si pangako. Kung totoo yun, baka nangyari na. Naalala niyo yung mga panahon na pag nakikipag-usap ka at gusto mong patunayan yung sinasabi mo, sabi mo, sige, mamatay mo. Sa isipin dati, talagang napagsasnais na nababanggit yun eh. Pero tandaan nyo, ang sabi ng Panginoon, di ba? Let your yes be yes. Let your no be no. Just say yes or no lang. Now, dito rin sa revenge. Di ba? Ang sabi ng salita doon sa verse 38 up to 42, eye for an eye, tooth for a tooth. Pero ang sabi ng Panginoon, ibigay mo. Pag sinampal ka, ibigay mo yung kaliwa. Amen? So dito, itinuro ni Jesus yung kautusan. At parang ang dating, dinagdagan niya pa. Ito, sa last part, ang sabi dyan, love your enemies. Sa kautusan, ang sabi niya, love your neighbor and hate your enemies. Ang sabi ng Panginoon, love your neighbor or love your enemies and pray to those who persecute. Ano pong message? Parang ang dating kasi, dinagdagan pa ni Jesus, ito po ang tunay niyan. Nung sinabi ito ni Jesus sa mga Hudyo, nakausap niya, ipinakita po ng Panginoong Jesus the full extent
of the law, of what the law requires. Na alam ng Panginoon, wala pong makakagawa. Kasi nga, ang tao gustong magmalaki sa sarili niya. Gustong patunayan sa Diyos na kaya niyang gawin lahat ng ipinag-utos, pero wala pong nakasunod. Ito ang mabuting balita. Romans chapter 10, verse 4. Basahin nga po natin sabay-sabay yung unang line, 1, 2, 3. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Ano po si Kristo? Christ is the end of the law. Bakit? Sinunod na ni Kristo lahat ng kautusan on our behalf para po tayo ay mamuhay sa kanyang katuwiran. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Remember this. Remember this. Through Christ's finished work on the cross, He fulfilled the law on our behalf. Sapagkat walang nakasunod. Meron po bang nakasunod? Kahit isa? Wala po. Pero sinunod ni Kristo alang-alang sa atin. So we can live in the consciousness of His righteousness rather than consciousness of sin. The Bible says, we are not under the law. We are under grace. Sabi po doon, for sin shall have no dominion over you because you are not under the law. When you are under the law, alipin ka ng kasalanan. When you are under grace, hindi ka na alipin ng kasalanan. You live above sin. Amen po ba? And remember, ang sabi nito, law demands perfection, obedience, and sacrifice. Yan ang hinihingi ng kautusan. The law always demands, do this, do this, do this. The law demands perfect obedience, perfect sacrifice. But, look at this. So that people, yun po yung requirement ng law, so that people may become righteous, which no one can do. Ito ang mabuting balita. Jesus perfectly obeyed the law on the cross. And He provides perfect sacrifice through His blood and declares us that we are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen po ba? Itinuring ng katuwiran ng Diyos dahil sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus, the perfect sacrifice. Nung panahon po ng kautusan, always, judgment is greater than sacrifice. Nung panahon ng kautusan, nung panahon ng biyaya, narito po tayo, we are living under the grace of God. Through the blood of Jesus Christ, the sacrifice is greater than judgment. On the cross, Jesus declared, it is finished. Matuwid na po tayo sa kanyang harapan. Wala na po tayo sa kautusan. Kaya hindi po tayo alipin ng kasalanan. Hindi ka alipin ng bisyo. Hindi ka alipin ng anumang bagay sa mundong ito. Ikaw ay alipin ng biyaya ng Diyos. Bago na ang buhay mo. Ang sabi nga doon, sin shall have not dominion over you. Sin shall have no power over you. For you are under grace, not under the law. Alam nyo, tatapatin ko po kayo. Kung tayo po ituturing ng Diyos, kung ang mundo ay ganun pa rin ang paraan, araw-araw na lang tayo nakapila at may dala tayong sacrifice. Bakit? Araw-araw ka ba nagkakasala? Taas nga ang kamay, sino rito hindi nagkakasala? Hindi na kayo nagkakasala? Ba't ayaw may taas ang inyong kamay? Ha? Tinatanong ko kayo, hindi na ba kayo nagkakasala? O taas mo ang kamay nyo. Ibig sabihin, ito yung pag-amin na tayo nagkukulang. Eh kung tayo tuturing ng Diyos ngayon, araw-araw na lang, tsaka malamang mahalang tupa nun. Nagkakaubusan. Alay ka ng alay. Pero isa lang. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 14, for by one man's sacrifice, He made us perfect forever. Amen? Hallelujah! You are perfect in the sight of God. Perfecto ka na. Tignan mo katabi mo. At sabihin mo, perfecto ka na. O, ba't di ka makapaniwala? Nakatingin ka kasi sa panlabas na ang iyong espiritu ay perfect na. Katulad na ng Panginoon, hindi na nagkakasala. Kaya kung iisipin mo,
kung ang biyaya na nasa espiritu mo, nasa born again spirit natin mga kabiyaya, ito'y mabuksan at makita natin ito sa ating buhay. Ang pagpapala ng Diyos ay patuloy nating mararanasan. Can we say amen? Now, we are done with chapter 5. Yung po yung chapter 5 ay yung tinalakay natin. Now, let's jump into chapter 6. Chapter 6, ito naman, binanggit ni Jesus, when you are giving to the needy, prayer, fasting, treasures in heaven, and the famous, do not worry. Again, ito pong mga sinabi ni Jesus, di ba? Sabi niya, kapag gagawa ka, alam nyo, marami sa panahon ngayon na gumagawa ng tulong o tutulong sa mga mahihirap. Ano ginagawa nila? Pinupost. Para ano, ang dating, holier than thou attitude, agawa ko ng mabuti. Para bang, pag may ginawang mabuti, sabi ng Panginoon, kung gumawa ka ng mabuti, hindi na malaman ng kaliwa, yung ginawa nung kanan, yan po yun, giving to the needy, to the needy. Bakit kaya? Kasi ina-emphasize ng Panginoon, every time you want to live according to the law, the Lord says, one thing you lack. Kaya nga ito yung paalala ng Panginoon. Sa pananalangin, ang sabi ng Panginoon, kapag kayo nananalangin, pumunta kayo sa inyong silid at doon kayo manalangin. Huwag kayong tumulad sa mga hipokrito na mapagpanggap. At ginagawa nila, nanalangin sila, nakikita ng mga tao na sila'y nananalangin. Sabi ng Panginoon, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. Na para bang ang dating, pagka nakulitan sila, ibibigay na. Diba? Para yung mga anak nyo, iyak ng iyak. Hanggang sa nakulitan, yan na nga. Oh, yun ang iniisip. At maging yung pag-aayuno. Kapag kayo nag-fasting, ha? Kung gusto nyo mag-ayuno, it's up to you. Hindi po yan performance-based, but it should be based on the perspective that you know who you are in Christ. And ito, treasures in heaven. Maliwanag, ang sabi po sa salita ng Panginoon, di ba? Matthew 6:21. Basahin niya po natin sabay-sabay. Matthew 6:21. Nasaan ang treasure nyo? Basahin po rin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Where your treasure is, there your heart will be also. Dati ang nakala natin kung nasaan ang puso mo, nandun ang yaman mo. Mali. Ang totoo, kung nasaan ang yaman mo, nandoon ang puso mo. Totoo naman. May kilala ako dati, simple lang ang buhay. Simple lang ang bahay. Ay, totoo kami nga. Wala namang mawawala, kaya welcome lahat. Kasi wala namang kaming bahay na maayos. Pag tumingala ka, all-star hotel. Sa bintana, walang cover, kaya hindi rin man siya bintana. Natutulog kami, pumapatak yung ito, walang exaggeration, totoo po. Ayan, mga kaibigan, nakakilala sila sa akin. May kakilala ko, katulad ko rin lang naman siya. Pero nung nagkaroon ng pagbabago yung buhay, dati yung bahay, hindi nakasara. Ngayon, matakot-takot, CCTV, may gate, may gwardiya, may padlock. Bakit? Natatakot kang mawala. Nagre-reflect po yun kung nasaan ang kayamanan mo. Totoo, nandun ang puso mo. O isipin mo, halimbawa may bago kang sasakyan. O halimbawa may bago kang motor, ipinarada mo. Kahit nag-charge ka rito, motor ko. O mamay, mahal. O di ba? Totoo, nag-aalala ka rin, di ba? Bakit? Where your treasure is, there your heart will be also. The question is, where is your treasure? Kapag naintindihan mo na ang yaman mo, kung ano man ang meron ka, biyaya lang ng Diyos. Si Jesus lang ang treasure mo, hindi ka matatakot. Bakit? Alam mo naman, na wala kang bagay, tayo po, naniwala kayo, look up here, look up my eyes, and read my lips. Lahat po ng meron tayo. Lahat ng magkakaroon pa tayo sa hinaharap, tandaan nyo, pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon.
At ang pinagkatiwalaan niya tayo ng mabuting bagay, ano man yan, material, financial, ano mang magandang bagay yan, yan ay ipinagkatiwala sa atin para ma-enjoy natin. Kasi kapag naintindihan natin, Lord, lahat ng meron ako sa iyo, ano bang meron ako na hindi galing sa iyo? That would reflect that our treasure is the grace of God. So our hearts is in the grace of God. Can we say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. If you know, kaya minsan tanongin mo yung sarili mo, saan ka na masyadong napupukaw, nandoon ang puso mo. Kasi nga, where your treasure is. Sipin mo kung ang cellphone mo, di ba to, parang ano, kahit na maglalakad ka, kahit na may addict ka, nakaganyan ka pa eh. Alam ba, iPhone 17. Kulang na lang. Bakit? Kasi where your treasure is, there your heart will be also. Natatakot kang mawala. Hindi naman po ibig sabihin maging pabaya tayo. Don't get me wrong, mga kabiyaya. Ang pinapakita lang ng Panginoon ay tinuro niya to kasi tinuro niya to sa mga alagad at tinuro niya sa mga Hudyo na nakikinig sa Kanya. Kasi akala nila na ang treasure ay kayamanan sa pagsunod sa kautusan. Din, sabi ng Panginoon, where your treasure is, there your heart will be also. Oh, remember this, para hindi po tayo mangamba. Jesus taught us that the kingdom of light is not about striving, but about trusting God's abundant provision and favor. Napakaganda po niyan. Tinuruan tayo ng Panginoong Hesus mamuhay. The kingdom of God is not about striving. Hindi po. Hindi tayo nagpapagal para maging mapatunayan sa hindi po ang totoo niyan, but about trusting God. Kaya nga sabi ng kasunod to, di ba, do not worry about tomorrow. Ilang beses binanggit ni Jesus? 4 times. On chapter 6, binanggit niya, do not worry, do not worry, do not worry, do not worry, and yet we still worry. What is the message? Jesus teaches us to trust in His abundant provision and favor. Anong sabi ng Panginoon? Do not worry about tomorrow, for tomorrow worry about itself. Ang totoo niyan, kapag nagwo-worry tayo, nai-stick yung joy in the present. Halimbawa, meron kayong gathering, masaya, nasa isang masayang lugar ka. Pero aligaga ka para bukas. Bakit? O kaya naman, kumakain pa lang kayo. O kaya nag-trip ka, halimbawa, nag-trip ka. Titrip mo yung mga kaibigan mo. Habang kumakain kayo, napansin ka, oh, ba't parang malungkot ka? Iniisip mo yung babayaran mo. Tinanong ka, ba't malungkot? Hindi, okay lang ako. Bakit? Ano ba iniisip mo? Iniisip yung babayaran ko eh. Wala na akong budget bukas. Mga kabiyaya, huwag tayo mangamba. Hanggat may nakikita kayong ibon, araw-araw na lumilipad, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Kung ang mga ibon nga pinapakain eh, how much more will your Father in heaven feeds you? Are you not much more valuable than they? Mahal tayo ng Panginoon, magtiwala po tayo sa Kanya. Isipin nyo, sinimulan, tinapos ko ang chapter 6 ng do not worry. Paalalahanan natin ang isa't isa, tapigin natin, say, do not worry. Do not worry. Minsan, kakapray mo pa lang. Lord, salamat, dinideclare namin lahat in Jesus' name, Amen. Maya-maya, ako po, paano na? Ubra kaya. Nag-pray ka, nag-worry ka na. Kaya, di ba totoo naman, if you pray, don't worry. If you worry, don't pray. Kasi sabi ni James, you are double-minded. That person should not think he received anything from the Lord. Totoo, na kapag nanalangin tayo, minsan kumakakyat, medyo bumaba, ano po kasi tinitira ka na naman ni Satanas ng pana, worry pa. Medyo suotin mo ngayon yung helmet of salvation. It is written, do not worry
Jesus is with me. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Na-enjoy niyo po ba ang learning? Amen. Now let's go with the chapter 7. Now, chapter 7 na. Dito naman, itinuro ni Jesus. No? Nilagay ko na po sa inyo yung pagkakahiwa-hiwalay. Judging others, ask, seek, knock, the false prophet, the true and false disciples, and the wise and foolish builder. Judging others, ang sabi ng Panginoon, di ba? Do not judge, or you too will be judged. Yan ang gustong-gusto ng mga tao. Anong likas sa tao? Ang maging mapangmusga. Minsan, yan ba? Yan ba? Born again? Kala ba, nag-church ka? Ba't nagmumura ka? Nagulat ka lang naman eh. Kasi minsan talaga, minsan nalaglag, di ba? Minsan yung mga may edad na, hindi ko sinabing matanda, may edad na. Pag nakahula, ay! Parang nagkikirip. Ay, Jesus mo pa rin, Jose. Si Maria, naging Mario. Diba? Minsan, nakapagsalita. O kaya naman, minsan, nadala ng emosyon, hindi na control. Medyo nakapagbito ka na. O kita mo, pa-church ka pa. Ginajudge ka tayo agad. Bakit kaya? Kasi, kapag ang tao ay naghusga, ang feeling niya, mas magaling siya o mas mataas siya sa taong kanyang hinuhusgahan. Hindi niya nakita. Minsan lang nadulas lang magsalita ng di maganda. Ikaw, araw-araw Maya't-maya So, ang sabi ng Panginoon, do not judge. Right? Another thing is ask, seek, and knock. Yan, napakaganda po ang sabi ng Panginoon. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kumatok kayo, ay humanap kayo at kayo'y makatatagpo o makasusumbong. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ang tanong ko sa inyo, kailan kayo huling humingi? Alam na ni Lord, yung pangangailangan namin, pa kami hingi. O mga anak, bakit kayo hindi humihingi sa magulang nyo? Pastor, purong sabi, wala. Humingi pa rin kayo. Pag di kayo binigyan, kumatok naman kayo, di ba? Pag sinabing wala, maya-maya katokin mo naman. Ang totoo niyan, ang sabi ng Panginoon, mahal na mahal kayo ng Ama. Ask, and you will receive. Mahal tayo ng Diyos. Seek, and you will find. Huwag mong hanapin sa iba. Huwag mong hanapin sa mundo yung hinahanap mo. Pilit mo kasi hinahanap Wala dyan. Tanong ko sa'yo, kapag hinahanap mo yung bagay na wala dyan, kahit anong hanap mo, makikita mo ba? Hindi. Hanapin mo kung saan makikita. Saan makikita? Sa salita ng Diyos, sa biyaya niya. Amen po ba? You will find. Ang sabi ni Jesus sa babaeng Samaritano, di ba? If anyone drinks this water again, will be thirsty. If anyone drinks the water I give, will never thirst again. Napakaganda ng biyaya ng Panginoon. Kaya inaanyayahan tayo humingi, tayo kumatok. Hindi ibig sabihin, humihingi tayo sa Panginoon ay parang pinipilit natin siyang kawahan tayo. Hindi po. Pagpapakita tayo na tayo ay naglalambing sa Kanya. Minsan na rin pa kayo naglambing sa Panginoon? Tanungin ko lang po kayo. Nakuha niyo na po ba minsan ang maglambing na parang, Lord, gusto ko po sana talaga nito. But salamat kasi alam mo yung mas makakabuti sa akin. Pero ito sana yung gusto ko, Lord. Ako po, ginawa ko po yan. I have experienced for the glory of God. Hindi po ako. Inuulit ko for the glory of God. Minsan, gusto kong dumating sa punto na nangarap ka magkaroon ng sasakyan kahit hindi naman brand new. Pero yung gustong-gusto ko talaga. At nakita ko siya sa online. Pero mo, second hand na nga lang After 2.5 months pa, sabi ko mukhang hindi na mukhang nabili na to. Pero naglambing ako sa Panginoon, Lord, gusto ko talaga to. I declare, I believe. Hindi ko alam kung paano, pero gusto ko po talaga. After 2.5 months, sinubukan ko uling kontakin. At hindi pa talaga nabibili. Sabi ko, ito na. At kung yung paraan, paano mo ito nakuha, biyaya lang talaga ng Panginoon. Siya na ang kumilos. Kaya sabi ko sa inyo,
humingi kayo at kayo bibigyan. Mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! And now another thing is about the false prophet. Ang sabi ni Jesus, diba? May mga lumalabas na magtuturo at sasabihin sila ang prophet, sila ang Messiah. Another thing is the true and false disciples. Sapagkat totoo naman sa mga huling araw, naglalaganap na po ba ang mga nagpapanggap? O totoo naman, di naman na kayo bago. Ay hindi pa nakukulong siya na raw ang Kristo sa mga hintin. O hindi alam, nakulong na. So hindi na ata siya ang Kristo. Isipin nyo, naglalabasan na yung mga false prophet, mga false disciples. Diba ang sabi ng Panginoon sa mga huling araw, sasabihin nila, Lord, 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 nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kaharian mo. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, magsialis kayo, hindi ko kayo nakikilala. Ano lang ang kinikilala ng Panginoon? Ito, ang totoo. Makinig kayo mga kabiyaya. Kapag naniwala ka sa anak, dahil yan ang kalooban ng Ama, ang sabi ng Panginoon, kayo ay aking mga tunay na kapatid. Pumasok kayo sa aking kaharian. Amen po ba? Mari ba natin palapakan ng Panginoon? Thank you, Jesus. And lastly, the wise and foolish builder. It talks about in-end po ni Jesus yung kanyang teaching sa chapter 7, sabi niya, ang sino mang gumagawa o nagsasabuhay ng aking salita ay katulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa bato. Dumating ang alon at ang bagyo at hindi ito nasira. I'm just making the story or the word na mas mapapadali po natin. At ang sabi niya, ang sino mang hindi gumagawa, kaya po, isang bagay po na narinig natin ang Word of God. Pero ibang bagay talaga pag ito ay ating in-apply. Keep on reading His Word. Remember, ang sabi ni Apostle Paul, whatever you have seen, whatever you have learned, whatever you have heard from me, anong sabi ni Apostle Paul? Put it into practice. Yun po yan. Kaya ginagawa po natin na to. Masaya na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. And now, ito po yun, the foolish and wise builder. Tignan po natin. Andyan po yung picture. Tignan po natin. Okay, hindi na natin binasa yung Matthew 7:21. Dito na po tayo sa yung picture lang ng foolish and wise builder. Ayan po. Kapag ang salita ng Diyos ay sa biyaya na isinabuhay mo, katulad ka ng taong nagtayo sa bato. At kung ito naman ay pinakinggan mo lang, labas din sa kabila, don't expect na tatayo ang bahay mo pag dumating ang pagsubok. Now, verse 28, Matthew 7:28. Look up here, I'm starting to close. When Jesus had finished saying this, lahat ng binanggit natin, lahat ng binasa natin, the crowds were amazed at His teaching. Kaninong teaching? Jesus teaching. Verse 29. Namangha ang mga tao at ang sabi ng verse 29, because He taught as one who had authority. Tanong ko po kayo, look up here. Diba ang Matthew represents Jesus as King of the Jews. That's why when Jesus He teach with authority because He is the King of Kings. Can we say amen? And He also the King of our life. Ang sabi dyan, not as their teachers of the law. Namangha ang mga tao. Di ba kayo namamangha sa napag-aaralan natin? Na-enjoy po ba natin yung reading ng Word of God so that when we read the Word of God, maintindihan natin, ito pala ang tinukoy ni Jesus dito. Remember this, last, Jesus magnified the law in the Sermon on the Mount to demonstrate that true righteousness cannot be attained through human performance, but only through the Savior He came to be. Handaan po natin yan.
i-demonstrate po, minagnify po, ibig sabihin ng magnify, kumbaga sa magnifying glass, diba? Pag tinutok mo, lalong lumalaki. Minagnify po ni Jesus ang law on the Sermon on the Mount. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, Jesus teach according to the law, but He fulfilled the law on our behalf. Can we say amen? Ang sabi dyan, to demonstrate the true righteousness, kasi po, ang sabi ni Jesus, kapag hindi nyo nasurpass ang righteousness ng mga Pariseo na ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian. Bakit? Ang mga nagtuturo ng kautusan, maging hanggang ngayon, meron pa rin mga nangangaral na kinakailangan nyo sundin ito, gawin nyo ito. Eh siya nga na nagsasabi, hindi nyo magawa eh. So we cannot attain through human performance. Di po natin magagawa. Salamat na lang talaga sa biyaya ng Panginoon. Wala tayong ginawa, siya ang gumawa para sa atin. At kung ito'y ating natanggap, tandaan natin, magagawa na natin ang bagay na kanyang pinagagawa dahil sa kanyang biyaya. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Now, let's have personal and life application. Basahin po natin. Sabay-sabay, and then we'll read 2 more verses. Basahin po natin. Live that Christ is your righteousness apart from the law. Tandaan mo yan. Christ is your righteousness apart from the law. Look at the verse to prove the point. Romans chapter 3, verse 21. But apart from the law, the righteousness has been made known. Paano po na ipakilala ang katuwiran ng Diyos? Apart from the law. Sabi dyan, but apart from the law, the righteousness of God has been made known. Hiwalay sa kautusan, to which the law and the prophets testify. Verse 22, basahin po natin, sabay-sabay, last na lang mga kabiyaya, 1, 2, 3. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. Tandaan nyo, Jews and Gentile, there are no difference when you are in Christ. You are the righteousness of God. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Come on, church. Let's just appreciate what Jesus did on the cross. He made you the righteousness. Sipin mo, bagaman ikaw ay nagkukulang, ikaw ay minsan, alam mo sa sarili mo, hindi ka nagiging tapat, matuwid ka pa rin sa harapan ng Panginoon. Sapagkat yan ay binigay, hindi mo pinaghirapan. Kaya hindi mo rin yung kayang mawala sa bagay na kaya mong gawin. Wala kang magagawa para hindi ka ituring na matuwid ng Diyos. Sapagkat ang gumawa niyan ay si Jesus, tinanggap mo lang. Amen po ba? Ang sabi dyan, no? This righteousness is given. Binigay na po ba? Hindi ba? Kanino po? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo sa mga naniniwala. Ang tanong, naniniwala ka ba? Yes. Live in the sense that Christ is your righteousness apart from the law. So hindi mo na iko-condemn ang sarili mo. Hindi ka nakapagbasa ng Bible, pag-isip mo ng umaga, do not condemn yourself. Ituring mo na ang pagbabasa mo ng salita ng Diyos ay katulad lang ng pisikal na katawan mo. Pag gutom ka, kumain ka. Pag alam mo ang espiritu mo ay nagugutom, buksan mo ang salita, kumain ka. Eh tayo nga, pag gutom physically, tulog na yung pamilya mo, kumakain ka pa, sumisimple ka sa gabi. Bakit? Kasi nagugutom ka. Ganon din tayo sa Panginoon. Kapag tayo nagugutom sa Kanyang salita, pakainin natin ang ating espiritu. Now, we're done with Matthew chapter 1 and 4 and 5 to 7. Next week, itutuloy po natin chapter 8, one of my beautiful chapter. Chapter 8, mahaba po ito from chapter 8 to 22. Hindi po isang linggo lang yun. Itignan natin yung mga highlights. Dito na po, pinakita ni Jesus ang kanyang miracles, the faith. Now, the question is, ito po, bago tayo magtapos, gusto kong tanungin, did you see Jesus and His grace at His word? Yan, parang hindi kayo naniniwala. Ulitin ko kaya. Huling tanong, pagka hindi kayo sumagot ng maayos,
Uulitin ko talaga to. Did you see Jesus and His grace at His word? If you see Jesus, just give Him praise. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakasaya pong mag-aral ng salita ng Diyos. Nakikita po ba natin si Jesus sa kanyang salita? At yung kanyang salita, nandun po ba ang kanyang biyaya? At ang ating big idea, in Christ, I enjoy the benefits of His word. Just enjoy God's word is powerful. You just really enjoy. Naranasan niyo na po ba mag-enjoy na parang yung enjoyment ayaw mo nang matapos? Ganun po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. The more you see the Word of God, the more you see Jesus. And the more you see Jesus, the more you become like Him every day, in every way, by His grace, for His glory. Can we say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Minsan pa, sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? Come on! I enjoy. Let's pray. Hallelujah! Heavenly Father, maraming salamat po. Truly, Lord, we enjoy your word today. Thank you because you fulfill the law on our behalf and you provide perfect righteousness, Lord. You are our righteousness. The reason why we are blessed, the reason why we are here, the reason why we live is because you made us righteous. That's why God's blessing is in us. Salamat po, Panginoon, sa desire na binigay mo sa amin to know you more. And the more we know you, the more we love you. The more we love you, the more we serve you. Because you are good. And we enjoy the benefits of your word. Aming Diyos, ang aking dalangin, sino man po sa pagtitipon na ito, may mga panalangin, may mga pinagdadaanan, ikaw po nakakaalam, Panginoon. Katulad ng aming paniniwala, sinabi mo sa iyong salita, humingi kami at kami yung bibigyan. Humanap kami at kami makatatagpo. Kumatok kami at kami pagbubuksan. Binuksan mo na sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo, Panginoon. Binuksan mo na ang lahat ng pagpapala para sa amin. Hayaan mo ito'y paniwalaan namin, tayuan namin at ipamuhay namin, Panginoon, na ginawa mo ng lahat para sa amin. All that we can do is to always live by faith and not by sight, to walk in your grace, to stay in your righteousness. Maraming salamat po. Pinagpala mo na ang aming buhay. At sa mga susunod na aming pag-aaral, bibigyan mo kami ng kasiyahan, kagalakan, na makinig kami, Panginoon, mag-aral kami lahat. Sama-samang lumago sa iyong biyaya para sa iyong kapurihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin si Lord.